Venus Williams pinili si Alex Ayala bilang katambal niya sa doubles, at nagsisigaw ang mga Getty fans. Hindi Serena, hindi isang veterana na kilala na sa tour, kundi isang 21 anyos na Filipina na ilang araw lang ang nakalipas ay nanginginig pa sa match point laban sa World #2. Pero may bagay na hindi sinasabi ng marami ng malakas. Hindi lang basta tumambal si Venus, pumili siya ng kasama na lampas sa isang torneo, lampas sa isang henerasyon. Ano ang nakita ni Venus kay Alex Ayala na ngayon lang unti-unting nauunawaan ng mundo? Manatili kayo rito, pagdating ng dulo, hindi na kayo magugulat. Malalaman ninyo kung bakit nangyari ito at bakit kailangan talaga ito. Nagsimula ang kwentong ito ng tahimik. Isang batang babae sa Pilipinas na lumaki sa pamilyang humihinga ng tennis. Bata na nanonood sa telebisyon ng mga dakila, Serena, Venus, Federer, at nagpa siya sa matigas at simpleng paraan ng isang bata. Karapat-dapat siya sa parehong mga court, karapat-dapat ding marinig ang kanyang pangalan kasama ng mga alamat. Maraming nanonood ng tennis ngayon ang hindi lubos na nauunawaan ang bigat ng magmula sa Pilipinas at makapasok sa Getty Tour. Hindi tradisyonal na powerhouse ang Pilipinas, wala itong malawak na infrastruktura ng Estados Unidos o lalim ng Spain. Nang umakyat si Ayala mula sa junior ranks, dala niya ang paniniwala, talento, at isang napakatinding competitive will. At saka nagsalita ang mga resulta. Bilang junior, hindi lang siya nakipagkompetensya, nagpakitang dominante siya. Nakaangkin siya ng 2 Grand Slam doubles titles, unang nagwagi sa 2020 Australian Open, sumunod sa 2021 French Open, at noong 2022 nakuha niya ang gross singles crown sa VIV Open. Siya ang unang Filipina na nagwagi ng Grand Slam singles title sa kahit anong antas. Hayaan niyong tumunaw ito. Hindi lang finalist, kampiyon. Ngunit magkaibang mundo ang junior at pro tennis. Ang mga babaeng naglalaro sa game ay hinubog sa presyon, talo, at taon ng pag-igpaw mula Stuttgart hanggang Sydney, mula Monterrey hanggang Melbourne. Nang pumasok si Ayala sa professional circuit, dala niya ang pedigree, pero hindi pa siya nasubok sa paraang tanging tour lang ang makakapagsubok. At nasubok nga siya, may maagang pag-alis, pabago-bagong ranggo, at mga sandaling tila hindi malampasan ang agwat mula junior brilliance patungong senior dominance. Hanggang 2025, pumasok si Ayala sa Miami Open bilang mundo #140, halos hindi napapansin sa mas malawak na usapan. Ngunit nagbago ang lahat pagkatapos niya talunin sina Madison Keys at Iga Swiatek, naging unang Filipina na umabot sa semifinal ng ATP 1000 at pumasok sa top 100. Tumingin ang tennis world. Ngunit ang hindi nasasabi ng mga numero, hindi lang ang panalo ang tunay na kwento, kundi kung paano niya ito nakukuha. Kalma sa pressure, taktikal na matalas higit pa sa kanyang edad, at may isang hindi masukat na katangian na naghihiwalay ng magaling sa dakila. Hindi siya natitinag. Iyon ang salitang maglalarawan sa kanyang 2026 grass season, brave, matapang. At iyon din ang dahilan kung bakit, noong Hunyo 2026, napili ni Venus Williams ang isang 21 anyos mula sa Pilipinas. Ang dapat ninyong bantayan, ang nangyari sa Berlin, ilang araw bago ang anunsyo. Iyon ang dahilan kung bakit tumawag agad si Venus. Hunyo 2026, Steffi Graf Stadium sa Berlin, 500, isa sa mga nangungunang grass events, preparasyon bago Wimbledon. Dumating si Ayala bilang wildcard, walang seed, walang garantiya. Sa kanyang unang laban, natalo niya si Donna Vekic sa straight sets. Pero hindi iyon ang sorpresa, sinundan niya iyon ng laban kontra Elena Rybakina, World #22 at Grand Slam champion, na may napakalakas na serve. Nagsimula ang laban sa hindi maganda para kay Ayala. Si Rybakina nag-serve ang halos 81% at humantong ng 4 tandang bawas isa. Ayon sa lohika, tapos na. Ngunit hindi iyon ang script para kay Ayala. Nanatili siyang nakatutok, nag-convert ng 3 sa kanyang 7 breakpoint opportunities, nanalo ng 70% ng kanyang second serve return points, numerong nagpapakita ng kalidad ng kanyang return. Nakabawi siya, nakuha ang unang set 7 tandang bawas 5, at sinara ang ikalawa ng 6 tandang bawas 4. Sa on-court interview, sabay pa niyang inamin. Nanginginig pa raw siya, lalo na sa match point. Kaya kumalat ang kanyang sincerity sa buong tennis internet, tao siyang nanalo, nanginginig at lahat.
Kinabukasan, bumalik siya sa court at hinarap si Alina Svitolina, World #8, isang manlalarong matagal niyang hinahangaan. Nag-alarma si Ayala, nag-lead agad at sinara ang unang set 6-3 at ikalawa 6-4. Dalawang top 10 wins sa loob ng 48 oras, parehong straight sets. Ang Berliner run ay nagtapos sa semifinal, kumita ng 175 ranking points, humataw ng higit sa Euros 57,000 at umakyat sa World #30, isang hakbang palapit sa career best sa paggawa nito. Nag-seed siya sa Wimbledon, unang Filipina na nagkaroon ng seed sa Grand Slam. Si Venus ay nanonood. Alam na niya ang kanyang gagawin. Tandaan, si Venus Williams ay hindi nangangailangan ng warm-up partner. Siya ang 5 beses na Wimbledon singles champion, may 16 na Grand Slam doubles titles, at halos lahat ng kanyang tagumpay ay kasama si Serena. Kapag nagpasya si Venus kung sino ang karapat-dapat maging doubles partner papunta sa Wimbledon, may mga pagpipilian siya. May koneksyon, may kasaysayan. Ngunit tumawag siya kay Ayala. Ang balita ng partnership ay lumabas bago ang Bad Homburg Open, unang iniulat ng Tennis Channel at kumalat agad. Agad nag-react ang Unikis community. Si Chanda Rubin, dating top 10, binigyang diin na ang kombinasyon ni Venus at Ayala ay magtataguyod ng ticket sales, pero mas malalim ang paliwanag, maaaring pinili ni Venus ang mas batang partner para makabawi sa mobility. Sa 46, hindi na kasing bilis ni Venus ang pagtakbo sa court, kaya kailangan niya ng kasama na mag-cover ng malawak na galaw, at kay Ayala, nandyan ang bilis at kakayahan. Ngunit hindi lang logistics ang dahilan. Tingnan ang track record ni Venus sa pagpili ng doubles partners. Noong 2026 nag-eksperimento siya kasama sina Cathy Bolter, Leila Fernandez, at Vitalina. Hindi basta-basta pinipili, hinahanap niya ang complement sa kanyang laro. At nang manood siya sa Berlin, nakita niya si Ayala lumaban sa pinakamahuhusay, hinamon ang pinakamalalakas na server, win rate sa crucial points, at hindi nagpapanik. At kung titignan natin ng mas malaliman, ang kwento ni Alex Ayala ay hindi lamang tungkol sa isang mabilis na pag-akyat sa ranggo o sa pansamantalang spotlight. Ito ay kwento ng kolektibong pag-asa ng isang bansa. Sa Pilipinas, kung saan ang basketball, boxing at mga larong pambansa ang madalas na naunang mapansin, ang tennis ay kadalasang nananatiling nasa gilid, isang sport na hinihinga ng pasensya, infrastruktura, at malaking gastusin. Kaya ang pag-angat ni Ayala sa pinakamataas na antas ay parang ilaw na sumisindi para sa mga batang manlalaro sa mga probinsya at lungsod na nangangarap din ng international stage. Ang masarap sa panliligaw ng mga tagahanga ay ang pagiging relatable ni Ayala. Hindi siya ipinanganak sa alinman sa mga tennis factory, hindi rin isang produkto ng malawak na scholarship pipeline. Lumago siya sa suporta ng pamilya, mga coach na nagtiis at naglaan ng oras at resources, at isang komunidad na naniniwala sa kanya. Ang kwento niya ay nagpapaalala na ang talento, kapag pinagsama sa tiyaga at tamang oportunidad ay maaaring magbukas ng pintuan sa mundo. At nang tumunog ang telepono mula kay Venus Williams, hindi lang iyon pagkilala sa kanyang kakayahan, ito ay pagkilala sa potensyal ng isang buong henerasyon ng manlalaro mula sa bansa. Mahalaga rin tandaan ang simbolismong dala ni Venus bilang isang internasyonal na icon at aktivista para sa kababaihan sa sports. Hindi biro ang pagtawag niya ng isang batang manlalaro bilang partner. Ipinapakita nito na ang tennis, higit pa sa individual na ambisyon, ay isang larangan ng mentorship at pagpapasa ng kultura. Sa court, makikita natin ang teknikal na pagtutulungan, sino ang magpupuno sa net, sino ang maghahando ng returns, pero sa likod nito ay ang mas malalim na usapan tungkol sa paghubog ng karakter, resilience, at professional mindset. Kay Venus, ang pagpili kay Ayala ay isang investment sa laro at investment sa pagkatao ng isang atleta. Para kay Ayala, ang benepisyo ay multifold. Hindi lang siya nagkakaroon ng access sa mundo-class na karanasan at pag-unawa sa doubles tactics, magkakaroon din siya ng exposure sa media, sponsorship at network na mahirap makuha ng mag-isa. Ang pagiging partner ni Venus ay maaaring magbukas ng pintuan para sa coaching opportunities, training camps, at endorsement deals na magpapalakas sa kanyang karera.
Sa sport psychology, ang pagpapatunay mula sa isang idol ay may malaking epekto sa self-efficacy. Magtitiwala ka ng higit sa sarili mong kakayahan kapag ang isang alamat ng laro mismo ang nagsabing ikaw ay karapat-dapat. Ngunit may responsibilidad ding kaakibat nito. Ang pressure ay tataas. Hindi na lang inaasahan ng sariling bansa na magpakitang gilas si Ayala, inaasahan din ng pandaigdigang tennis community na may patuloy na pag-unlad. Paano niya hahatiin ang oras sa singles at doubles, paano siya magre-recover, at paano niya ipagtatanggol ang kanyang momentum laban sa mga mas veterano at mas consistent na manlalaro. Ito ang mga tanong na dapat sagutin ng coach niya at ng kanyang team sa darating na mga buwan. Sa mas malawak na perspektiba, ang partnership na ito ay may potensyal na magbago ng pananaw sa scouting at pagpili ng doubles partners sa KID. Nagpapakita ito na ang cross-generational pairing, kung ginawa ng may pag-iingat at pag-aaral, ay hindi lamang sentimental na kilos, maaari itong maging matalinong strategic move. Ang kombinasyon ng experience at kabataan ay maaaring magdukot ng tagumpay habang sabay na naghubog ng bagong talento. Sa huli, ang pinakamasarap na bahagi ng kwentong ito ay ang posibilidad ng legacy. Si Venus Williams, sa kanyang pagpili, ay hindi lamang naghanap ng kasama sa korte. Naghahanap siya ng isang tao na maaring ipamana ang kanyang mga aral, isang boses na magpapalawak ng ingay ng kababaihan sa sports, at isang inspirasyon sa susunod na henerasyon. Kung magpapatuloy si Ayala sa pag-unlad, ang kanilang partnership ay maaring makita balang araw bilang punto kung saan nag-umpisa ang mas malawak na pag-angat ng tennis sa Pilipinas, hindi lamang sa mga usapan, kundi sa konkretong resulta. Mas maraming pasilidad, higit na suporta, at mas maraming batang nangangarap. Kaya habang papalapit ang Wimbledon at habang tumitindi ang mga ilaw sa All England Club, tandaan natin na ang laban na ito ay hindi lamang para sa marka sa ranggo o sa trophy. Ito ay laban para sa posibilidad, ang posibilidad na ang isang batang babae mula sa isang maliit na bansa ay maipakita sa buong mundo na ang tapang, tiyaga, at puso ay maaari ngang magbukas ng pinto. At sa panig ni Venus, ito ay paalala na ang mga alamat ay may kakayahang pumili, magturo, at magbigay ng pagkakataon, at minsan, iyon ang simula ng bagong alamat. Sa panayam bago ang Bad Homburg, tinanong si Ayala tungkol sa paglalaro kasama si Venus. Sagot niya, sobrang excited, malaking idol si Venus at bahagi siya ng pag-usbong ng kababaihan sa tennis. Ang sagot na iyon hindi lang paghanga, ito ang maturity ng isang manlalaro na naunawaan ang bigat ng sandali. Ang UHIS community ay naantig, hindi lang basta doubles pairing ito. Isang generational handshake na nagaganap sa harap namin. At nang maglaro sila sabay sa court, kitang-kita ang resulta. Hunyo 24, 2026, Bad Homburg, ang magkasama ay nagharap kina Catherine Harrison at Alexandra Osborne. Hindi superstar ang kalaban, ngunit hindi rin dapat i-dismiss. Nagtapos ang laban sa 63-64, tumagal ng 1 oras at 10 minuto. Hindi sila nagpalpitate sa unang match, malinaw na may plano at komunikasyon. Ang unang set ay sinara ng klinikal na 6-3. Sa ikalawa, nag-pushback ang kalaban ngunit napanatili ni Venus at Ayala ang kontrol at napanalunan ang huling 2 laro. Si Venus ang nag-serve out, ang alamat na nagtatapos ng laban, ang racing star na nasa tabi niya. Hindi seremonyal ang pairing. Hindi regalo lang kay Ayala. Isang gumaganang doubles team ang nabuo, karanasan ni Venus sa pagbabasa ng court, serbisyo, at karisma, bilis ni Ayala, kalidad sa return, at kakayahan magbuo ng puntos sa pressure. Naging matagumpay dahil nag-research si Venus, at dahil si Ayala ay eksaktong ipinakita ng Berlin, hindi natitinag at komportable sa pressure. May detalyeng mahalaga, parehong natalo sila sa singles sa unang rounds, posibleng nakakaubos iyon emosyonal, ngunit nag-regroup at nagpakita ng layunin sa doubles. Ipinakita nito ang katatagan ng dalawa. Para kay Ayala, lampas tennis ang sandali, sa iisang grass season, nanalo siya ng BE 125 sa Birmingham, umabot sa kay 500 semifinal sa Berlin. Natalo ang 2 top 10 ng sunod-sunod, umakyat sa World #30, naka-Wimbledon seed, at nakapartner sa isa ng pinakamagaling sa kasaysayan, lahat sa edad na 21. Bakit patuloy pa ring naglalaro si Venus? Sa kabila ng lahat, nandito pa rin siya dahil mahal niya ang laro.
Pero may mas malalim, isang pagnanais na mag-iwan ng legacy, hindi lang para sa sarili kundi para sa sport. Nakipaglaban siya para sa equal prize money sa Wimbledon, isang activist sa kababaihan sa sports. Sa pagpili ng mga mas batang partner noong 2026, lumilitaw ang pattern. Gustong buhayin ni Venus ang legacy, magturo, at ipasa ang kanyang karanasan sa mga manlalarong makikinabang sa kanyang presensya. Maaaring napili ni Venus si Ayala dahil sa bilis at mobility, ngunit pinili rin niya ito dahil nakita niya ang isang bagay na nagpapaalala sa kanya ng kanyang sarili noong 21, ang mentality. Ang pagiging present sa pinakamalaking sandali at hindi pagpayag na manaig ang takot. Si Ayala ay lumaki na nanonood kay Venus, at may kakaibang sandali kapag ang iyong idol ay tumingin sa iyo at sinabing, "Ikaw ang pinili ko, hindi bilang estudyante, kundi bilang kasama at kapantay sa court." Hindi pumipili ng basta-basta si Venus. Nakita niya ang karapat-dapat, at ngayon, ang boto niya ay nakapunta kay Alex Ayala. At habang paparating pa ang Wimbledon at tumataas ang pusta, ito ang bahagi na nagpapalaki ng kwento. Hindi lang tungkol sa isang torneo, tungkol ito sa simula ng posibleng mentorship na magbago ng kurso ng karera ng isang batang manlalaro. Sa puntong ito, isang 21 anyos mula sa Pilipinas ang tumalo sa World #2 at #8 magkakasunod, naging unang Filipina na nakaseed sa Grand Slam, napili ni Venus bilang partner, at nakapanalo sa kanilang unang doubles match. Naramdaman ng BAT fans ang pagkagulat at tama lang. Ngunit kapag tiningnan mo ang bawat laro, bawat ranggo, bawat laban na pinagdaanan ni Ayala, makikita mong hindi ito swerte. Ito ay bunga ng tahimik at walang patid na paghahanda. At si Venus, higit sa sinuman, marunong tumukoy ng ganoong klase ng manlalaro. Nag-umpisa ang Wimbledon sa Hunyo 20, at sa unang pagkakataon sa ilang panahon, ang pangalan na inuusap ng marami papunta sa All England Club ay hindi lamang isang slam champion, ito ay Alex Ayala. Kaya sasabihin ko sa inyo, ano ang palagay ninyo? Kaya ba ni Alex Ayala na mag-dethrone sa Wimbledon at muling mag-shock sa mundo, gaya ng ginawa niya sa Berlin? At naniniwala ba kayo na ang partnership na ito kay Venus ay magiging simula ng mentorship na magpapabago sa kanyang landas? I-comment ninyo ang mga saloobin ninyo, nais kong marinig ang mga iyon. Kung nakuha kayo ng video na ito mula simula hanggang pagtatapos, alam ninyo ang gagawin, mag-subscribe, pindutin ang bell dahil bibigyan namin ng coverage ang women's tennis ng mailalim, drama at ang tunay na kwento sa likod ng mga headline. Papunta na ang Wimbledon at susubaybayan namin ang bawat sandali. Huwag palampasin.